Welcome back mga brothers sa ating walk around review. Ngayong episode hindi 2 wheels ang ating re-reviewin kundi 4 wheels ng Rusco Motors. Ito nga yung Suzuki minivan. By the way, nandito tayo ngayon sa Rusco, Guagua, Pampanga. Kung gusto nyo po itong matunton, nandyan po ang kanilang contact number at pwede nyo po yung i-Waze at i-Google Map. Mga brad, alamin natin ang presyo nito at saka yung specs nya. At mga brad, tapusin nyo po yung video para po malaman ang kanyang presyo. At syempre pa sa mga naisuporta ng ating Facebook page at YouTube channel, mag-subscribe at mag-follow na rin po kayo at i-like ang ating episode. So mga brothers, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go sa go! Alright mga brothers, ito nga yung Rusco Suzuki minivan. Ito yung mga pampamilya o pang service na minivan na mabibili nyo rito sa Rusco, Guagua, Pampanga at sa mga ibang branches nila nationwide. And by the way, kung di kayo dito, taga dito sa Pampanga, may iba silang mga branches, i-PM nyo lang po yung kanilang main page. Yan po yung Rusco Motors para po malaman yung mga branches na malapit sa inyo. Anyway, mag-walk through muna tayo para makita nyo yung mismong sasakyan. Malinis po ang pagkakapintura nito. Ito po is gloss violet o lavender. Tama ba ang ating terms dito sa harapan? Tignan natin. Yan, no? Ito yung mga fuel injected na mga brothers dahil square po yung kanyang headlight. Ayan, naka halogen lamp yan. Pwede nyo i-upgrade ng LED yan. Marami na naman nabibili ngayon. Okay pa, hindi pa naman ganun kalabo at clear pa naman, no? Maganda ang ating grills dito mga brothers. So black po yan. At syempre naka 4x4, may plaka na rin ito dahil ito po meron ng papeles. Pagka binili nyo po ito, libre po yung transfer of ownership. Papapangalan po sa inyo since hindi naman ito repossessed na sasakyan. Okay, ang ating side mirror, natutupi ba to? Natutupi, o ayan, o, safety yan para pagka nagpapark kayo. Alright, meron tayo rito parang decals ng Rusco, ganyan na po yan. May sticker na rin, oh, pwede na to sa mga highway, no? Wiper natin dito, yan, standard lang. Pwede nyo upgrade yan ng mga mas magaganda, diba? I guess nandito yung makina, o open nyo to para ma-access nyo. Nandito yan, yung radiator nya, ayun. Alright, naka 13 inches mags na to. Naka mags na siya. Formado. Ang ganda ng gold ng mags niya, oh. May brand siya ditong KTM. Okay, at bago pa yung gulong nito mga brother. Pwede na to. Gas and go lang. Alright, so buksan natin yung likod muna para makita nyo. So ilang doors ba to? 5 doors siya mga brad eh. So, meron tayo rito tail light. Ayan. And then reverse light. Okay, yung turn signal lights natin, siguro ito na rin, no? O eto, nandito na rin siguro yung turn lights natin. Buksan natin, tingnan natin kung maganda magbukas yung pinto. Ayan, no? Okay, smooth isa sa mga tinitingnan ko sa sasakyan pag yung pagbubukas ng pinto, kung okay pa siya. May libre tayong isang spare tire dito na size na 12 inches. Okay, ito siguro yung standard na gulong niya. Dito wala tayong upuan, pero optional to kung gusto nyong lagyan ng upuan. Pero ito naka-setup siya na parang nandito yung kanyang compartment sa likod, no? Dito kayo maglalagay ng mga dala-dala nyo, no? And by the way, 5-seater pala ito. Pwede rin 4-seater kung malalaki yung mga uupo. Okay, spacious na rin. May mattings na tayo rito. No need nang bumili. Kung maselan, pwede nyo naman upgrade. Alright, buksan natin yung sliding door nya. Dalawa yan. Pwede sa kabila, may nakaharang lang kasi dun. Ito yung upuan nyo. So kung malalaking tao, kasya, dalawa. Kung mga kasimpayat ko lang naman, skinny, 3 pwede rito. Bukas na ilaw para makita nyo. Ayan, 3 pwede. Pwede pa nga 4 kung talagang siksikan no? Pero 3 komportable pa kayo rito. Alright, wala tayong hawakan na dito. Nandun na lang yung pinaka ilaw natin, no? Ayan, alam niyo naman syempre pagka mga ganitong van, syempre budget na adjust naman to. Pwede nyo itong adjust, pero ito naka default na siya. Pasok tayo dun sa driver seat at saka sa passenger seat mga brothers para makita nyo. Okay din, libre na tong jack daw. Ayan, libre na yan. Tapos ito adjustable naman ito kung gusto nyo i-adjust. Naka aircon pala to mga brothers At ito po is 5-speed manual transmission. Ito yung handbrake nya, syempre yung steering Suzuki yan.
Mga brad, sale ngayon sa Lazada na up to 80% tapos may free shipping pa. Baka gusto mo mag-shopping ng motorcycle parts and gear. Link mo na yung link sa description ng video at comment section. Let's go, sa go! Ito, pwede nyo itong palitan, yung mga bago ngayon, yung mga Androids na. Para maging info system naman to, maging latest na. Pero to kasama na rin to. So very basic lang ito. Ito yung susian natin, speed meter natin. Ayan, di ba? No, ito yung sa ilaw, ayan, ano yung mga basic, busina nandito, ayan, gumagana, okay ayan, tapos meron tayo rito nga, ewan ko kung gagana tong ano, kasi hindi siya active, pero pwede natin active ayan, gumagana, pwede, ayan, di ba, ayan, gumagana siya, ito na yung susi niya, tingnan natin kung automatic, automatic, gumagana yung ano, pwede, paano may feature siyang gano'n, pwede, malaking bagay yan kaysa yung magmamano-mano ka. Seatbelt natin. Alright, ito may aircon ito. Okay, so labas tayo ulit. Check natin yung kabilang pintuan mga brad. By the way, 660cc 3-cylinder fuel injected mga brothers, 5 speed 4x4. Ayan, yan po yung specs na binigay sa atin ng mga taga dito. Alam niyo naman, hindi tayo masyadong mausay sa pagre-review ng mga 4 wheels, no? Nakakaintindi lang tayo ng konti. Okay pa yung bukasan ng kanyang pinto dito, yung sliding door dito. Check natin. Maganda pa. Okay pa. No, ito naman kasi recondition naman ito from Japan May lag compartment tayo rito. Pwede na to pang service sa pamilya no, out of town kayo, groceries, no, pwede to, panundo, panalo. So once again, eto mga brothers, ang Suzuki minivan ng Rusco, fuel injected type po ito. Ayan. Then subukan nating sumakay dito sa driver section. Alright, I guess itong mga ganito kasing minivan, pang maliliit lang na tao to I don't know kung matangkad ka rito. Na-adjust naman yung upuan mga brothers, pwede. Nandito ang ating handbrake. Ang cabin niya dito talaga kakaiba lang. Ito may aircon nga to. Sabi ko nga, patay na natin. Ayan, no, 4-wheel drive siya. No, nandito yung mga window ng aircon. Alright, so talagang ito analog talaga to. May mga indicators to dito, alam ko Tapos ito na lang, fuel meter mo. Okay. So nandito yung ating high beam flasher. Ito naman yan, yung mga basic na yung sa wiper, tapos yung left and right mo. Meron ka rito mga extra lagayan. Yun lang naman mga basic. Wala siyang USB charging port, pero alam ko may nabibili niya naman yan Kung gusto niyo naman siyang i-convert, meron to Pwede niyo na itong lagyan. May anuhan ba to na sigarilyo? Alright, ito yung mga indicators niya. Ayan, binuksan natin. May mga battery check kayo makikita dyan. Engine check. Mawala na yung gasolina niya, temperature check. Tapos sa seatbelt indicators, tumakbo lang ito. Yung odo niya 200, baka nakatrip to 249, ayan lang yung tinakbo niya. Siyempre second hand ito from Japan at ito siguro tinesting pa nila rito kaya tumakbo ng ganyan yan. Alam ko kino-convert pa nila yung manibela nito mga brothers para malipat dito sa kaliwa. Since sa kanan sa Japan, alam niyo naman yung standard dito Ito, gusto niyo makita yung buong pag ganito yung view. Yan, kita na ako. Di ba? Alright. Okay mga brothers, pag-usapan na natin yung kanyang presyo at yan ang maraming tanong ng karamihan. May cash price ito mga brothers na 340,000 pesos. Ngayon yung presyo nito mga brothers, iba-iba po yan sa kada branch at depende po sa kondisyon ng sasakyan yan. At kung may mga nakalagay pang ibang accessories katulad ng cracks, yung top carrier niya, front camera at mga kung ano-ano pa. Pero ito po yung presyo dito sa Guagua ng ganitong unit nila. Etong unit na to is 340,000 pesos. Ngayon kung gusto niyo naman pong kunin ng terms, magda-down lang kayo ng 30,000 pesos at meron kayong monthly na 15,300 pesos. At kung updated po kayo, may rebate po yan na 1,000 pesos mga brothers. Once again, nandito tayo sa Rusco, Guagua, Pampanga. Pwede nyo po silang kontakin, nandiyan yung contact number nila. At pwede nyo pong i-Waze o Google Map yung kanilang branch dito para hindi po kayo maligaw. Okay.
At bago nga pala manalimutan mga brothers, ang requirements ka nga pala nila kung business o employee ka, parehas lang naman. Kailangan nyo po ng isang valid ID, no? Proof of billing, proof of income, ayan po, barangay clearance. Yan lang naman po yung sinabi sa atin dito sa Guagua, Pampanga na branch, and also sa ibang branch nila, same lang. Kung ngayon naman po OFW kayo, kung gusto nyo bumili, cash basis lang po ang ino-offer ng Rusco, at kailangan nyo po syempre ng representative dito kung misis nyo po, mga kapatid o kamag-anak. Alright, so mga brothers, nagustuhan nyo ba itong minivan na ito? Mag-comment naman kayo ng yes, at ano-ano pa ba sa Rusco ang gusto nyong pa-walk around sa atin at alamin yung presyo. I-comment nyo na rin dyan sa comment section. So mga brad, ako po si Ark, ride safe and cheers!